Lagi ka bang naubusan ng pera kahit kasasahod mo lang? Nako, nahihirapan ka bang mag-budget sa dami mong gastusin? Well, friend, may simpleng walang kahirap-hirap na paraan paano natin maayos to. Kung gusto malaman, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Marami akong natutulungan pagdating po sa mga tao na hirapan po mag-budget. Pero Chinky, paano ba talaga mag-budget? Nakakasakit talaga ng banks. Ito na, bibigay ko na po sa inyo kung ano yung simpleng pamamaraan. Ano ba talagang sikreto? I-reveal ko na, huwag na natin patagalin. Huwag natin pahirapan ang ating sarili. Huwag natin gawing komplikado po. Ang dahilan kung bakit po maraming tao ang hindi po makaayos sa pag-handle ng pera, they just make things complicated. Alam mo, dalawa lang po naman ang principle ng budgeting. Income versus expense lang yan. Ano ibig sabihin yun? Ang income ay dapat higit sa gastos. Di pwede mas malaki ang gastos kumpara sa income. Agree? Yes, Chinky, mabilis sabihin niya pero napakahirap gawin. Ito pong gagawin po natin para magkaroon po tayo ng tamang pananaw. Huwag ka munang kukontra, huwag ka munang magiging negative. Pero kung ikaw, right from the start, habang ginagawa natin tong video at session na ito, medyo nega ka na, this video is not for you, it will not help you. Pero pag sinabi mo open ka for change, open ka na baguhin tong financial mindset mo, usap tayo. So una, kailangan sabihin mo sa sarili mo right now, posible na magkasya ang aking income. Again, ulitin ko tapos sabihin mo sa sarili mo na posible magkasya ang aking income. Let me explain this to you para mas mag-gets nyo. Ano ba ang goal mo sa buhay? Ang goal mo ba sa buhay is financial stability? Yes or no? Pakitype sa comment section. Kung ang goal mo sa buhay ay financial stability, I have not so good news for you. No one can be financially stable. What do you mean, Chinky? Because the more we earn, the more we spend. So anong goal dapat natin? The goal in life is not to pursue financial stability, but the goal in life is to practice financial responsibility. Magkanong kinikita mo pagkasyahin mo? Does it make sense? Kasi if we try to live on tomorrow's income, Ay nako, tsaka na lang ako mag-iipon pagka lumaki na income mo, tsaka na lang ako magbabudget pag lumaki na income ko, tsaka na lang ako mag-i-invest pag lumaki na. pag ganun ka mag-isip, maniwala ka. Hindi aabot yan. Matagal mo na sinasabi yan eh. Guilty ka ba? So ano pong gagawin nating simpleng sistema? Again, I'm gonna share with you these simple methods in order for you to help you. 4 lang to. 4 lang. Kaya nga bear with me. Number 1, hiwalayin natin. Bahagi po. Parts po yan. Pag tayo nagbabudget, meron tayong savings, needs, wants. 3 lang yan. Saving, needs, wants. Let's not make it complicated. Una, ipon. Magkano ang kailangan kong ipunin? That's number 1. Savings yan. Like for example, ang unang pag-iipunan mo in reality, emergency fund. Ano itong emergency fund? Just in case na may mangyari sa finances mo, meron kang dudukoting pang emergency. Kahit maliit, mahalaga may na itatabi ka para sa emergency. Para pagdating ng emergency, hindi mo kailangan mangutang. Number 2, needs. Ito na yung pupa, pagkain, kuryente, tubig, pamasahe, matrikula, lahat ng mga pangailangan. Third, ang wants. Kape, gadgets, travel, shopping. Pero anong nauuna? Sa totoo lang, anong nauuna sa lahat? Wants, bago needs, bago savings. Pabaliktad. Kung pabaliktad din po ang ating finances. Sino sa inyong guilty? Anong ginagawa mo? Ikaw nakikinig ka ngayon. Anong ginagawa tuwing sumasahod ka? Anong inuuna mo? Savings or wants? Type na lang sa comment section. So that's number 1. Baliktad na po dapat natin. Savings, needs, and wants. Number 2, para mag-budget tayo na walang kahirap-hirap, automatic. Yes, hayaan mo ang sistema na magtrabaho po para sa inyo. Ano ibig sabihin yan? Ang ginagawa po namin, nag-automatic transfer po kami. Sa isang account, nagbubukas pa kami in isang account. Diba, tuwing payday. Alam na namin tubig, kuryente, upa. Automatic na yan, yung budget na yun. Tapos naka-separate po yan. Separate po ang aming savings na account. Separate po ang aming spending account for needs. Iba rin po yung wants, travel. Iba rin po yan. Automatic na. Kaya maganda rin yung mga auto-pay bills para hindi mo na talagang isipin ng mga due date. Diba, yung mga due date. Kailangan automated talaga para stress-free. Diba? Stress na nga magbayad, tapos iisipin mo pa, na-delay ka pa, may charge ka pa. Kaya tanong ko sa Isabel, yung Martis Gumpik, Fiesal, ikaw ba yung naka-automate na? Third thing na pwede mong gawin, mag-budget ng walang kahirap-hirap. Medyo old-fashioned lang to, pero ginagawa ko pa rin to. Yung envelope system.
Every ano mo, upa, may envelope, may amount. Kuryente, envelope, pamamalengke, may envelope. Tapos maghanda ka lang yan, ilalagay mo sa loob ng envelope mo yung kita. Kunyari, 20,000 ang upa mo. Maglagay yan 20,000 para wala ka lang stress. Tapos let's say, may envelope ka pang date, date day nyo. Tapos nakita mo lang laman. So ibig sabihin, wala kayong date. Ang maganda nito, mas madali mo kasi makikita kung magkano talaga natitira sa pera mo. Ay nako, subukan mo to. Subukan mo. Super effective to. Believe me. That's number 3 na hindi ka ma-stress. Number 4 na pwede natin gawin sa pagbabudget para hindi ka ma-stress. From time to time, do 1-minute budget check. Para hindi mo kalimutan. 1 minuto lang kailangan mo. Ano ibig sabihin? Bago ka matulog, i-check mo. Magkano gastos mo for the day? Lista mo. Mga daily expenses mo. Lista mo mga major expenses mo. Ang kagandahan yan, pag minomonitor mo, masyashock ka. O like for example, kumain ka lang ngayon, 100 pesos. Everyday, ginagawa times 30 days, 3,000 naman times 12 months. Imagine mo, 36,000 a year sa merienda lang. Alam mo, kapag ginagawa mo araw-araw, masyashock ka na lang eh. Kaya nga, 1 minute lang kapatid. Tanong ko po sa'yo, handa ka na bang i-check mo yung budget and spending mo araw-araw? So kung titignan po natin, ang budgeting naman talaga hindi mahirap. Mahirap lang harapin ang katotohanan na may problema talaga tayo pagdating sa ating kita. Mahirap lang harapin ang katotohanan na mas malaki talaga ang gastos mo kaysa iyong kinikita. Agree? Kaya anong gagawin natin? Savings, needs, then wants. Automatic. Gamitin ang cash envelope system. Maglaan ng 1 minuto para i-review ang iyong gastusin. Nako, kung sinimula mo ngayon, maniwala ka. Pagdating na panahon, hindi ka na mahirapan hindi ka na mahirapan mag-budget, hindi ka mai-stress. Kaya para sa mga tao naman, nagsasabi, Chinky, super stress ko. Huwag na natin pag-usapan ng budget kasi wala akong budget. kung wala kayong babudget, sagot naman kita. Magkakaroon po ako ng isang special na request ng mga tao. Because I created a webinar, and this is a free webinar, and sinabi ko free na. It's the IMM method, the income multiplier method. Paano ka mag-create ng 6 to 7 digit income per month? Gusto nyo ba magkaroon ng additional income without affecting your present income? Nabalitaan nyo na ba yung income multiplier method? These are what we call as the simple strategies that I personally use to earn 6-digit to 7-digit income per month. I-reveal ko na. Dito, matutunan mo kung paano mag-multiply ng iyong present income. And then next also, paano gumamit ng simple, powerful strategies. At the same time, gamitin ang present skills and experience mo to monetize. And the good news, this is absolutely for free. So all you need to do is just click the link below or just type IMM in the comment section. Kung interesado kayo to be part of this, just type IMM or just click the link below. Habulin nyo na lang kasi second run na to, baka hindi na ako mag-third run. Kaya if you want to be part of it, just click the link below or just type IMM. Maraming salamat guys for tuning in. Sana na-enlighten kayo paano mag-budget na walang kahirap. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.